So, happy anniversary po. No? First year. Alam niyo po ba ang Rema po, Rema Pateros, no? Ang Rema po ay lagpas po ng 100 simbahan. At meron tayong 100 pastor, no? At mga manggagawa. Ngayon, ang Rema po ay sa pinakamalayo po na part ng North ay Ilocos. No, tapos nakapagbukas po tayo dito sa may Bicol. No? Ah, bawat probinsya, minsan isang probinsya, 3, 4, 5 ang isang simbahan. No? Pero ang Roma po ay nagsimula sa bahay. Katulad nito. No, kaya nga ngayong first time kong makarating po rito, naalala ko yung pagsisimula po ng simbahan natin. No, nagsisimula siya sa maliit, pero pag pinagpala ng Diyos, lumalaki. No, minsan nga, may isip mo, dati payat ka lang. Pag pinagpala, lumalaki. Ngayon, noon po, nag-iisang simbahan lang na halos walang miyembro. No, pero dahil sa hindi sinukuan, yung pinanggalingan po ng Rema ay nagpatuloy at ngayon pinagpala ng Panginoon. No? Ngayon, nung wala pa pong Rema noon, bahay pa lang at yung bahay po namin ang ginagawang simbahan noon. Tuwing umaga lang yun at pag Sabado, pagdating ng hapon, nagpupuntahan po yung mga kabataan doon at nag-aaral ng gitara. Para kinabukasan, tutugtog. No, pagkatapos nun, wala na. Pero unti-unti, dahan-dahan, dinadagdagan ng Diyos yung mga miyembro at dinadagdagan ng Diyos yung mga activists. No? May mga ibig sabihin yung mga nagpa-participate, no? Ganito po hindi ko alam kung anong tawag doon. Halimbawa sabihin natin, may lupain dyan, palayan. O kaya sabihin natin, yung tubo. Alam niyo po yung tubo, no? Ngayon, merong makikigapas. Pagkatapos po ng gapas, kahit hindi sa kanila yung lupa, kahit hindi sa kanila yung palay o yung tubo, pero dahil sa tumulong sila, may bahagi sila. At yun po ang ginagawa po natin dito, natulong tayo sa gawain, nasuporta tayo, ang sabi po ng Diyos, hindi nakakalimutan. No, may bigyan mo ng dahilan ang Diyos na pagpalain ka. Okay, dito po sa gawain ng Panginoon, no, ilang simbahan na po inapuksa natin, at wala pa pong simbahan, no, isa pa lang, nasaksihan ko po ito na kung paano pagpalain ng Diyos. Ngayon, ang napansin ko po rito, so ako po yung pinakamatagal, no? Teenager pa lang ako noon. Ako yung pinakamatagal dito sa Rema. Ngayon, meron po akong nakita na may mga miyembro pong nagtatagumpay sa pagiging Kristyano at may mga miyembrong pumapalya. Ibig sabihin, hindi nagtatagal. Ngayon, katulad din sabihin natin ang mga nag-enroll po sa school, may mga gumagraduate at meron namang bumabagsak. Ngayon, sa pag-aaral at sa pagsisimba, similar lang sila. Hindi parehong-pareho. Pero, meron similarities na may mga estudyante po na magpe-predict mo na hindi makakagraduate, hindi makakapasa. At kapag hindi po sila nakapasa, ano pong mangyayari sa kanya? Usually, hindi maganda ang buhay. Dahil lagi nga sinasabi, kapag nakapagtapos ka, nakapag-aral ka, maganda ang kinabukasan mo. No? Ngayon, ganun din naman sa mga Kristyano, sa mga nagsisimba, meron pong mga nakakatapos, nakakapasa, at meron din namang hindi. So, sa tagal-tagal po ng pagiging pag-involve ko, nagsimula po ako na taga-ayos ng bangko. Yan po yung unang ministry ko. Pinupunasan ko yan. Pagka may Bible study, pagdating ng linggo, pinupunas-punasan ko, may kasama akong taga-punas.
Hindi naman po ako nagsimulang nag-sermon eh. At ang isang trabaho ko po noon, taga-sundo. No? Delivery boy. Susunduin ko sila, mag-jeep kami, siyempre, libre mo na yung pabalik at ihahatid mo. No? Babalik mo sila sa mga bahay nila, kung paano mong kinuha. Ganun mo rin ibabalik hanggang sa napagpala po, napagkatiwalaan, hanggang sa nag-gitara na ako. Mabuti nga si April, nagsimula siya sa gitara, ako po hindi. Nagsimula ako sa punas-punas ng bangko, delivery boy, at nag-a-usher, pasok po kayo, tuloy po kayo, hanggang sa napagkatiwalaan sa gitara, hanggang sa naging youth leader na, hanggang sa nagpastor ka na. Pero sa dami po ng mga tao na nakikilala mo, na kakalubilo mo at inaakay mo, dinadala mo kay Lord, meron pong mga bagay na makikita mo talagang may papasa at may hindi. No? Ngayon, gusto ko pong i-share sa inyo yung maraming taon na karanasan sa maiksing panahon, maiksing pagkakataon, na nakikita ko pong makakatulong sa ating lahat. Katulad po nito, buksan po natin ang Bible natin dito sa Lucas. No, Lucas, chapter 11. Lucas, chapter 11. Okay, Lucas, no? Matthew, Mark, Luke, dyan. Dito po tayo sa Lucas. So, ang share ko po sa inyo ay yung kumbaga, lifetime experience na nakikita ko kung paanong pumasa. No, kasi sayang naman yung pagsisimba natin kung matitigil. O sayang naman yung pagsisimba natin kung hindi natin pakikinabangan. Sayang lang yung elementary mo kung titigil ka. Sayang lang naman yung high school mo kung hindi mapapakinabangan. No? Alam niyo po, isang bagay po na pinagpapasalamat na natutunan ko sa Diyos, yung matuto po akong magbasa at magsulat. No? Kasi ang Biblia ay nasa anyo ng libro, aklat, at kailangan mong matutong magbasa para maintindihan mo ito. Ngayon, sabi niya, ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin sa verse 1. Minsan nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, okay, nag-pray si Jesus, nagsalita yung isa niyang alagad, no? 12 alagad yan. Ilan po ba yung 7 duwende ni Cinderella? Snow White yun. Walang duwende si Cinderella. No, si Jesus ay may 12 alagad. No, ngayon, yung isang alagad niya, pagkatapos si Jesus mag-pray, tingnan niyo po ang sabi niya, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. No, bakit? Kasi si Jesus, pagka pinagpapagaling ng may sakit, pinagpe-pray lang niya. Yung iba ka, din niya pinagpe-pray. Meron pong one time na nakakita siya ng puno kasi nagugutom siya, baka may bunga. Nakita niya, walang bunga. Alam niyo po, sabi niya, may ginawa siya sa puno, nag-pray siya, nagsalita siya, yung puno, sabi niya gano'n, dahil sa wala kang bunga, wala nang makikinabang sa'yo ngayon. So, ibig sabihin, mamatay ka na. Ano nangyari? Kinabukasan yung puno, patay na. No? Marunong siyang mag-pray eh. Tapos meron pa po yung time na sinisingil sila ng tax. No? Silang dalawa ni Pedro, sinisingil ng tax. Bakit? Nakalagay ang sabi po ni Jesus doon, no, pambayad nila para sa tax niya ni Jesus, sa tax ni Pedro. Ngayon, ibig sabihin, sa lahat ng mga alagad niya, kasama si Pedro lang ang matanda. Lahat, teenager. Bakit? Kasi po ang teenager nun, hindi nagbabayad ng tax. No? Si Pedro lang, at saka si Jesus ang matanda. So sa madaling salita, bata ka pa lang, tinatawag ka na ng Panginoon. No, hindi yung pag matanda ka na, doon ka na tatawagin, hindi po ganun. Kasi sabi niya, bayad mo itong tax na to, sa iyo at sa akin. So yung the rest, hindi mo nababayaran. Bakit? Hindi naman sinisingil yun eh. Kasi nga, teenager pa. Ngayon, sabi niya rito, no, turuan mo kaming manalangin. Kasi may napansin po sila na si Jesus ay magaling manalangin. No? Magpapaturo ka ba sa isang kusinero hindi marunong?
Abay, hindi. No? Ako nga, nagluluto ako ng tubig, nasusunogan pa ako. No? Si Jesus, magaling mag-pray. Alam niya kung paano ipag-pray yung patay para mabuhay. Alam niya kung paano magkaroon ng pera. Nagpay-pray siya sa pera, hindi na nagtatrabaho, hindi na naghahanap buhay, dumarating yung pera. No? Pinagpay-pray lang niya ang pera, pinagpay-pray lang niya ang kagalingan, nasasagot na. Si Jesus po hindi nagtrabaho, hindi naghanap buhay, pinagpay-pray lang niya ang pera, nagkakapera na siya. Kasi sabi nga sa katabi, maganda yun ah. No? Okay, tingnan niyo po rito, no? Sabi niya gano'n, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin, katulad ng ginagawa ni Juan ng kanyang mga alagad. Turuan niyo kaming manalangin. So, ang ibig sabihin po nito, nung sinabi po, no, turuan niyo kaming manalangin, sa madaling salita, pwede tayong matuto na mag-pray. No? Hindi yung tsambahan lang kasi, o kaya yung baka sakali lang. Kung hindi, sabi niya, turuan mo kaming manalangin, hindi po sinatsambahan ito, pinag-aaralan. At kung pinag-aaralan po ang panalangin, nasa atin ang responsibilidad kung paano manalangin. No? Kasi meron pong panalangin na talagang hindi nasasagot at meron namang panalangin na sasagot. Ngayon, pwede mo bang sabihin na yung tinola walang papaya? Sasabihin mo bang tinola yan kung walang papaya? No, bahala na po kayo doon. Pero pag sinabing nilutong, alam ko, pinapainitan. Yan. Okay, ngayon dito, sabi niya gano'n, turuan niyo kaming manalangin. Ulitin ko po, kung pwede pala tayong matutong manalangin, nasa atin ngayon ang responsibilidad kung paano manalangin ng tama. No, pinag-aaralan daw ang prayer. Hindi ito tsambahan lang na iiyak ka sa Diyos, kung hindi pinag-aaralan. Nalala ko po nung tinuro po nung high school yung algebra, no, ng hangamote ko riyan, pero pinag-aaralan hanggang sa ano mangyayari, magiging tama na ang mga sagot mo. Ang panalangin po ay hindi tsambahan, hindi yung iiyak ka na lang, kung hindi, ito po ay pinag-aaralan. Kasi sabi niya, turuan mo kaming manalangin. Ngayon, kung pwede palang matutunan na ang panalangin, abay, nasa sayo yan. Nasa sa atin ito. Kung tayo ay mag-aaral at matututo kung paano mag-pray. No? Ngayon, meron po akong gustong i-share sa inyo rito na apat na bagay na dapat matutunan ng isang Kristiyano para maging matagumpay. Ayan. No? Sabi sa katabi, apat na bagay na dapat mong malaman, dapat mong matutunan para ikaw ay pumasa sa buhay. Okay, so isa-isahin po natin, no? Number 1, ito, no? Pag-aralan natin kung paano manalangin gumaling sa sakit. Yan, ay naku po mga kapatid. Ang panalangin po kasi ay iba-iba ang batas. No, sa Biblia po, merong 10 klase ng panalangin. Merong panalangin para pag ikaw ay may pagsubok, may panalangin kapag ikaw ay mag-a-abroad, may panalangin kapag may hinihingi ka sa Diyos, may panalangin para malaman mo kalooban ng Diyos. Hindi lahat pare-parehas. Katulad din ng bola, mga laro, meron silang kanya-kanyang batas. Ang basketball ay dinidribble at sinushoot. Hindi po sinisipa. Pag sinipa mo yan, tanggal ka na. No? Ang soccer ay sinisipa, okay, ginagamit ang ulo o ang katawan, pero hindi hinahawakan. Pag na-handball ka, nakahawak ka ng bola ng soccer, wala na, talo ka na. At ang golf po ay hindi po ito, anong tawag doon sa ginagano? Volleyball. No, masakit sa kamay yung bola ng golf. Ito'y hinahataw. Ngayon, ang mga panalangin po, may iba't ibang batas na sinabi dito sa Biblia, ito nga ay kailangan mong pag-aralan. Pambihira dito sa buhay, kailangan mo nga ng high school, ng elementary, high school, at saka kolehiyo. No? Hindi pa, wala ka pa sa kalagitnaan ng buhay, tapos mo na yan. Pero itong panalangin, pakikinabangan mo habang buhay.
kung mapag-aaralan natin. At saka sabi ni Jesus, pwede daw pag-aralan. No? At ang sabi nga po rito, ulitin ko, ang una po na magandang matutunan natin sa buhay natin para tayo maging matagumpay na Kristiyano ay ang malaman kung paano manalangin ng kagalingan. No? Dito po sa Exodus 15:26, ang sabi niya, I am the Lord that healeth thee. Ako ang iyong Panginoon na nagpapagaling. See? Ang Diyos po ay nagpapagaling. Ngayon, ang tanong, papaano? No? Papaano? Anong klaseng sakit ang nagagamot niya? Mga kapatid, maniwala ka po kayo. Napapagaling ng Diyos yung physical mong sakit, pati yung usog at kulang. Nahabati, ganyan. Madali pong pagalingin yan. Madaling ipag-pray yung na duwende, na kapre, na lamang lupat, na lamang loob. No? Ang Diyos po ay nagpapagaling. Ngayon, kailangan po nating malaman kung paano yan. Hindi mo makukuha ng isang araw lang kasi po ito ay matagal na pinag-aaralan. Pero kung magsisimula ka ngayon sa yung susunod na sakit mo, hindi ka nang doktor, gagaling ka na. No? Alam nyo, sa akin po, nung bata ako, masasakitin ako eh. Lalo na yung pa ako, laging namumulikat, laging masakit. No? Para kang mapopolyo. Ngayon, ang isa pong problema sa akin, ako po napakahilig sa maalat. No? Maalat. Sabihin ng iba, pag tinikman nila, maalat sa akin, matabang. Ayan, ano mangyari ngayon kapag laging maalat ang kinakain mo? Ang timpla mo, maalat. Pwede kang magkakaroon ng sakit sa bato. At ako po ay nagkaroon ng mga kidney stones. Ngayon, ang gusto po ng doktor, dahil nagpa-check up ako, sabi niya, pa-opera ka na. 15,000 lang yan. Pagkatapos mo operahan, bukas uwi ka na. Kung magpapa-opera ako, 15,000 lang. Noong unang panahon naman sa panahon ng Biblia, wala namang opera eh. Ang Diyos na nagpapagaling. Alam niyo po ba na noon may engineer, no? Nung Old Testament, may engineer, pero wala doktor. Bakit? Kasi yung mga pastor ang nagiging doktor. Sasabihin lang sa iyo ng doktor, yung gagawin mo, gagaling ka na. No? May mga incurable diseases, no? Katulad yung ketong. Walang gamot yun nun eh. Pero walang incurable sa Diyos. Basta malaman mo lang, matutunan mo lang kung paano gumaling. Gagaling ka. At alam niyo mga kapatid, how many times sa paulit-ulit sa akin itong kidney stones na to patigas ang ulo ko Pero alam niyo po ba, matapat ang Diyos. How many times sinasabi sa akin ng doktor, pa-opera ka na, pinuputok lang yan, pa-opera ka na, sayang yung 15,000. Ang gagawin ko ngayon, pag-aaralan ko pa paano mag-pray, praise the Lord, kahit minsan hindi ako na-opera. At kung pagbalik ko sa ultrasound, sayang yung 2.5, ultrasound 2.5 no. Sabi sa akin nung nag-ultrasound, tagal-tagal niya ginagano, no? Alam niyo, natagpuan na, buti ng praise the Lord, hindi ako buntis. Alam niyo, hindi na nila makita. Wala na. Ang Diyos ay nang gagamot. No? Mga kapatid, dito lang sa Biblia, sabi niya gano'n, sisisihin ka pa ng Diyos pag hindi ka gumaling. Ikaw pa may kasalanan, sisisihin ka pa ng Diyos kapag di ka gumaling. Alam niyo ba, nakalagay dito, may mga tao nang papray sa kanya. Nakakalungkot nga kasi yung mga malalang sakit, hindi gumaling. Ang gumaling yung simple lagnat lang. Pero yung mga malala, hindi kasi sabi ng Diyos, kasalanan nila. Sisisihin ka pa ng Diyos pag hindi ka gumaling kasi sinabi sa atin ng Diyos, tinuturo sa atin ng Diyos kung paano mag-pray sa kagalingan. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay magka-cancer pa. Yung incurable pa. Sabihin natin, stage 4 pa. Mga kapatid, kung matututunan lang natin ito, patay nga, nabubuhay pa Amen po ba? Nalala ko po yung isang tao na nagpa-pray na may ulcer siya. Butas-butas na yung bituka niya. Pero nung nagpa-pray siya, gumaling, nawala. Pagkaraan po ng 7 taon, nagkaroon ulit siya ng sakit. At nung magpapapray na siya doon sa pastor, nakarinig po yung pastor ng boses. Sabi niya gano'n, hindi na siya gagaling. Sabi nung pastor, bakit Panginoon? Binigyan ko siya ng 7 taon para mag-aral kung paano mag-pray. Hindi siya nag-aral. Ngayon, mamamatay na siya.
No? Kung bata ka, bubugawin ko yung langaw sa dumatapo sa iyo. Amen po ba? Pag malaki ka na, ikaw na magbugaw. Amen po ba? Ngayon, tulad nito, alam niyo sabihin natin, alam niyo ba yung nababate, nakakapre, naduduwende, na ano pa, yung nauusog, no? Yung mga ganyan. Alam niyo, sasabihin ng Diyos sa iyo, ikaw na, alam niyo ba yung mga spirito? Ang Diyos kasi naniniwala sa spirito. Sa totoo nga, naniniwala siya sa demonyo. Bakit? Nagpalayas siya. Kung naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa demonyo. Kung naniniwala ka sa langit, dapat maniwala ka rin sa impyerno. At ang sabi niya, kapag kami nadudwende rin, nakakapre, nalalamang loob, natsatsara, o nabati, o kaya nausog, ang sabi po ng Biblia, ikaw na magpalis. So, paano kung di mo alam, no? Nalala ko po yung one time na meron pong isang babae na kamag-anak ko na lagi na lang masakit ang ulo, masakit. Walang hanggang kasakitan, everyday na lang masakit ang ulo. Parang kung anong oras, may oras yung sumpong niya eh. No, hindi kaya migraine yung gano'n? No, matagal yung sakit ng ulo. Ngayon, ang remedyo riyan, ewan ko nung unang panahon, wala pa atang alaksan, medical lang ata meron, no? Ngayon, alam niyo po, sasabihin niya, kuya po, ipapray nga ako, hahawakan mo lang dito niyo. Sasabihin, sa pangalan ng siguro, nasakit ng ulo, malis ka, hindi mo na kailangan, Lord, kung nasan ka man, hindi kita makakita, pagalingin mo. No. Ang sabi nga niya rito, no, ikaw na magpagaling. Ngayon, ang problema po, no, sabi niya gano'n sa akin, pag-pray mo nga ako, kuya boy, di hawakan mo guys, sa pangalan ng siguro, nasakit ng ulo, lumayas ka. Nung sabi ko, babay na. Sabi niya, tapos na. Wala pa. Ano bang gusto niya? Gusto niya, nanginginig pa boses, Panginoon, makapangyarihan. Kailangan pa ba ng ganun? Sapat na yung pangalang Jesus. Ano nangyari? Pag-alis ko maya-maya, nung kita ko, sabi niya, alam mo kuya boy, nung pag-alis mo, nung siguro mga nakalimang hakbang ka, hindi na kita sinundan eh. Kasi nawala na yung sakit. Tapos kinabukasan naman, ayun na naman yung sakit. Ay, magpapapray na naman, di hawakan mo lang na gano'n. So, nawala. Kinabukasan, yan na naman yung sakit. Gagawin mo, alis na naman. Kinabukasan, yan na naman yung sakit. Bakit pa ulit-ulit, balik yung sakit? Kasi, may butas yung sakit bumalik sa kanya kasi wala si Kristo sa kanya. No, subukan natin, sabihin natin, ako'y lamok. At ikaw ay baygon. Subukan mo pusit-sitan. At makasurvive ako, di na ako babalik sa'yo. No, kaya napapasokan kasi wala si Kristo. Okay, so ito po yung isang bagay na dapat nating matutunan. Hindi natin mapag-aaralan isang araw lang. No. Ang suggestion ko sa inyo, lahat ng bili ni Jesus patungkol sa para masagot ang prayer nyo, basahin niyo sa Biblia. Isa-isa yan. Okay po, alam niyo kung isang bagay na yung sabihin natin na bakit kaya sino pong may asawa rito? Taas ang kamay. May asawa na. Okay. Alam niyo po ba, kapag away kayo ng away ng mag-asawa, hindi dinidinig ng Diyos ang prayer niyo. Nasa Biblia yan. Akala mo, papalagpasin ka ng Diyos. Pag ikaw ay laging nakikipag-away sa asawa mo, hindi dinidinig ng Diyos ang prayer mo. Isa pa. O, ito ha. Hindi ko masabi lahat kasi mahahaba tayo. Pero kung ikaw, sabihin natin, sino po nag-o-offering dito? Sabi ng Amen. Alam niyo po ba, pag tinanggap ng Diyos yung offering mo, may kapalit. Ayoko naman magbigay ng offering na walang kapalit. No? Kasi sabi niya gano'n, give and you shall receive. So, ibig sabihin, may karapatan ako tumanggap na kapalit. Alam niyo po ba, pagka hindi tinanggap ng Diyos yung offering mo, usually yung prayer mo, di nasasagot eh. O, sige. Alam niyo po ba nakalagay sa Biblia, kapag nangangaliwa ka sa asawa mo, sa girlfriend mo, okay sa boyfriend mo, hindi dinidinig ng Diyos ang prayer mo. Bakit? Hindi pwede pagpalain ng Diyos ang manloloko. Yung mga sa katabi, kaya huwag mo kinakaliwa, ha? Anong pagpapalain ng Diyos yung manloloko? Eh, syempre hindi. Tapos ito pa, alam mo ba, kapag ikaw, pasensya po kayo, pasintabi at patawarin niyo po kung salita na ito. Napastangan tayo sa magulang natin, hindi dinidinig ng Diyos yung prayer mo. No? Hindi, nako. Basta parasagot ka, na may tabog, na may inis, no? Pwede ka namang humindi eh. Pero sa maayos, magalang at
masasabi nating mapagmahal na anak to. Pero yung, sabi ko rin sa may tinawagan ako, kamusta po yung si ganito? Sabi niya, ayun, parang kabayo. Ha? Sabi ko, ano po ka parang kabayo? Parang kabayo kung magdabog. Mga kapatid, hindi pinapakinggan ng Diyos kapag lapastangan tayo sa magulang natin. No? Mahalin mo yan. Eh, hindi mo lang alam Kuya Boy kung anong ginawa sa akin yan. Hindi ko na kailangan malaman. Born again ka na. No? Ipakita mo, dapat dinala niyo mga anak niyo rito eh. No? Ayaw ng Diyos na palasagot ka, paladabog ka, wala kang galang kay mama at papa. Eh, paano kung masungit sila? Pwede maging mabait ka. No? Gusto niyong magulat ang mga magulang niyo sa inyo? Magmano kayo. Pag nagmano kayo, hahawakan kayo dito nun. Sino ka? Ilabas mo ang anak ko. Subukan mo namang maghugas ng pinggan. Ay, wala akong pinatatamaan. Kadarating ko lang, ha? Wala akong kakilala. Subukan mo namang magwalis. Subukan mo namang ipagtimpla si nanay at tatay ng kape. No? Subukan mo namang linisin yung kwarto mo. Hello? Subukan mo naman dumukot sa bulsa at sabihin mo, Nay, may pera ako ngayon. Bili ka ng gusto mo. Hello? No? Hindi yung pambihira, lagi kong sinasabi. Yung isang nanay, 7 ang anak. Lahat siyang inalagaan niya. Pero nung malaki na, ni isa doon sa 7 anak, wala gusto mag-alaga doon sa nanay nung tumanda. Di ba? Amen po ba? Iboto niya, Hindi, ito po ang Kristiyano, nabago na siya. Hindi na siya palasagot. Sa totoo nga lang ito. Ano yung ibig sabihin ng Kristiyano? At saka, kasi ang Kristiyano, gumagaya, tumutulad kay Kristo. Kung paano mag-isip si Kristo, ganun nag-iisip ang isang Kristiyano. Kung paano kumilos si Kristo, ganun kumikilos ang isang Kristiyano. Kung paano magsalita si Kristo, ganun nagsasalita sa Kristiyano. Si Kristo, hindi nagmumura ang tunay na Kristiyano. Hindi nagmumura. Yan, paalala ko po sa inyo, pagdating po sa kainan, huwag niyo po sinesermo na yung inyong anak. No, kaya hindi kakain yan, hindi sasabay kakain yan, kasi po sermon. No, sabunutan niyo na lang, pero joke lang, ngayon po ito. Isa pong bagay na pag-aralan natin is paano gumaling, kasi sa gusto nyo, darating ang sakit. Niwala kayo, darating ang sakit. Kailangan matutunan natin, mapag-aralan natin, hanapin nyo dito sa Biblia kung ano yung sinasabi ng Diyos para yung dapat mong gawin para masagot ang prayer mo. So ano nga ba? No, yun po, binanggit ko na sa inyo, kapag away kayo ng away, hindi pinapakinggan ng Diyos. Kapag kinakaliwa mo ang asawa mo, yung pinangakuan mo na, ikaw lamang ang aking ibigin. Ano sabi niya? Magpakailan. Nangako ko, alam niyo sabi dito sa Biblia, yung pangako mo nung bata ka, ngayon sinusuway mo na, hindi mo na tinutupad, hindi ko pakikinggan ang prayer mo. Magtataka bakit ang buhay mo, kahit simba ka ng simba, wala nangyari. No? Gustong sagutin ng Diyos ang prayer natin. Kaya nga, ang usap po, ang isa na gusto niya na matutunan natin kung paano mag-pray. No? Makikita po sa Exodus 15:26. Number 2, makikita po dito sa Filipos chapter 4, verse 19. Ano to? Ang bagay na ito. Sabi niya, mag-aralan natin kung paano mag-pray, humingi ng pera. No? Mga bata, sanay na sanay dyan. Kapag hindi nakakakuha, natututong magnakaw. Matututong mangubit. Hindi maganda. Sabi niya dito sa Philippians 4:19, for my God will supply all of your needs. All. My God will supply all of your needs. Alam niyo po, pag ako po'y nagkakasal, meron ako palaging inuulit. Sabi nila, ang Mr. Daw, ang breadwinner. No? Wala po sa Biblia yun. Hindi po totoo yun. Na ang Diyos, ang tatay, padre, di pamilya, ang nagbibigay ng pagkain sa hainan. Wala po sa Biblia yun. Bakit?
Kasi ang Diyos po ang nagbibigay ng pagkain natin. Sa nakalagay sa Biblia yan, Ama namin, sumasalangit ka, bigyan mo kami ng aming... hindi yung mister mo. Ano gagawin ng mister? Magtrabaho siya. At yun ang gagamitin ng Diyos para may pagkain kayo. Kaya pag sabi ko sa mga mister, sipagan mo, sweetheart. Tapos sabihin mo sa mister mo, huwag ka mangangaliwan, sweetheart, ha? Kasi hindi maririnig ang prayer natin. So dito po, no, ang sabi niya rito, isang bagay na, tingnan niyo po si Jesus. Pambihira, hindi nagtatrabaho, hindi naghahanap buhay, may pera. At sa dami ng pera ni Jesus, ninanakaw ni Judas, hindi napapansin. Kung matutunan natin kung paano humingi ng pera, wala nang magtatrabaho, wala nang maghanap buhay. Pagkatapos kong mag-aral, ako po ay pumasok na sa ministry. Nandun agad ako, nag-worker ako. Muna, nagsa-sideline ako, nagre-repair ako ng computer. Sabi nung uncle ko, sabi niya gano'n nag-aral ka. Pagkatapos ngayon, papastor-pastor ka. Ngayon, hihingi ka pera. Hindi, ba't ako nangihingi? Hindi ako nangihingi ng pera. Kahit kailan, ako po ay nag-pastor. Ako po ay nag-full-time, ako ay nag-worker, pinangako ko sarili ko, itinaga ko sa ulo ng katabi ko. Hindi ako manghihingi ng pera at mga kapatid, hindi ako magaling, hindi ako eksperto, pero ang Diyos ay hindi nagpabaya. Nag-sideline ako, bakit? Kailangan mo Kailangan bumili ng damit, kailangan bumili ng toothpaste. Ano pa? Kailangan mo ng panlagay sa kilikili. Kailangan mo ng sapatos, bakit? Mauupo dyan. Siyempre, gusto mo rin magkaroon ng magandang relo, ano pa? Siyempre, hindi pwedeng wala kang lipstick. Magpaganda ka naman. Sabi nga ng tao paalala ko po sa inyo, yung mag-asawa. Pambihira, sabi nung pinaliwan ng lalaki yung misis niya. Sabi niya gano'n, nalaman mo yung misis. Pinagsusuntok-suntok niya yung mister niya. Sabi niya, pinagpalit mo ako sa mas matanda pa. Galit na galit siya. Bakit mo ako pinagpalit sa mas matanda? Sumagot yung mister. Sabi niya, kasi mas mabait siya. Napatahimik yung napatahimik yung misis No? Kasi sabi nga sa mga mister, sabi nga sa misis, baitan mo ako. Bakit kaya? Pag ibang tao, nahihiya ka, pero pag sa pamilya mo, labas na labas siya. Alam niyo, mas kailangan irespeto natin yung mas mahal natin. Amen. Magpaganda ka naman kay mister. Hindi pagharap mo sa kanya, lahat ng pati mayonnaise, ano pa ba? Hindi, sa photo yun. Pag-aralan po natin, kasi pwede pong mag-pray ng pera at makabayad ng utang. Kasi si Jesus, sabi niya gano'n, may utang ka, ano yun, yung tax, utang yan. Pero may Diyos si Jesus, ayaw niya may utang ka. Ayaw ng Diyos na may utang ka. Hindi gusto ng Diyos. Alam niyo ba, ang sabi po ng Biblia, kapag ka sumusunod na kayo sa akin, darating ang panahon, hindi na kayo mangungutang. Kayo na ang magpapautang. Hindi mo sa katabi mo, one day, titigil din yung Bombay na yan. One day, magko-close din yung lending na yan. One day, hindi na ako pakikinabangan ng bangko na yan. Grabe ako, ang laki ng utang ko, daan-daang libo. Wala akong trabaho lang, boy, sabi ko gano'n, saan ako hingi ng pera? Paano ko magpapayat? Ako isang hamak na pastor lang na walang sweldo. May allowance, pero walang sweldo. Paano? Sabi nga nila, paano ko mabubuhay? Ito isa pa nakakainis yung mga sinasabi ng tao. Sino mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Yan ang katwiran ng walang Diyos. Alam niyo ba nakalagay dito? Halimbawa lang. Pwede ba lumabas? Halimbawa lang si April. Ilang taon ka na? 20. Halimbawa na lang. Halimbawa. Si April ay nag-asawa. Tapos nabiyuda, kawawang lalaki. Nabiyuda hanggang sa ngayon. Ikaw na lang mag-isa, tapos yung mga anak niya, nagkanya-kanya na, mag-isa ka na lang. Alam niyo ba nakalagay sa Biblia?
Sabi niya, akong Diyos mo, magiging asawa mo, ako mag-aayos ng mga nakapaligid sa'yo. May isa pong taong ganito, byuda, matanda na. Eh yung lababo, tulo ng tulo ng tulo. No? Hindi niya alam ayusin. Sabi niya, Lord, di ba sabi mo ikaw ang asawa ko? Ayusin mo. Alam niyo, binabukasan, hindi na tinutulog. Hindi kayo iwanan ng Diyos. Eh ngayon ito, no? Sabi niya, pag-aralan mo humingi ng pera kasi po, dito sa Biblia, ang solusyon ng Diyos sa may sakit ay kagalingan. Anong solusyon ng Diyos sa utang? Mabayaran. Ako, kung mga kapatid, meron isang tao, nagpapalakol, inupahan siya, nagpapalakol, walang pera, nanghiram muna ng palakol. Eh, nangyari, ano ba tawag doon sa talim? Yung bakal. Kakaganon niya, maluog na pala, may ilog sa likod. Pag ganito, mapun sa likod, nako. Eh, dumadaan yung propeta, yung pastor noon, sabi niya, naku po, hiram lang yun. Pakitanong nga sa katabi niya, marami ka pang hiram na pera. Kadalasan, di na nga matandaan eh. No? Sabi niya, naku po, sabi niya, hiram lang yun. Hindi pa tapos yung trabaho ko, paano ko mababayaran yun? Hindi ko matatapos. Putulong talaga po, wala ako. Sweldo, hiram lang. Alam niyo, sabi ng pastor, sabi niya, saan tumapon? Sabi niya, dun sa bandaron. No, ibig sabihin, siguro sinisig niya, malalim. Maputik yung puno. Ano nangyari? No, may ginawa lang yung propeta, nag-pray lang, lumutang yung palakol eh. Kung kayang gawin ng Diyos noon, kaya din yan gawin sa mga taga-Pateros. No, sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Marami pa tayong pag-aaralan. Okay, so alam niyo po, na-discover ko dito na dito po sa buhay Kristiyano, ako po ay tapos na ako ng elementary, tapos na ako ng high school, tapos na ako ng pag-aaral. No? Pero kahit hindi naman ako naghanap buhay ng trabaho. Nag-sideline ako. Pero wala akong permanenteng trabaho, hanap buhay. Alam niyo po ngayon, napaon ka sa dami kong utang. Pero alam niyo po, isang bagay na natutunan ko ngayon. Alam ko na kung paano humingi ng pera sa Diyos na hindi ko na kailangan magtrabaho, maghanap buhay. Ngayon, gano'n kalaki ang kaya mong hilingin sa Diyos? Depende yun. Kasi may mga tao po ang kaya nila 5,000 sa isang buwan. Kung saan darating yan? No? Meron namang 20,000 a month. Kung saan dumarating yan? Meron namang 50,000 a month. Kung saan darating yan? May kakilala po ako. Ang kaya niya ipag-pray 1,000,000 isang buwan. Ay, gusto ko matutunan yun. No? Pakisabi sa katabi, sabay tayo kay Pastor Bull. Grabe, walang trabaho, walang hanap buhay, pero dumarating 1,000,000. No? Paano ginagawa niya? Nagpe-pray lang. Sa isang buwan. Dollars yun, ha? $1 million yun, a month. At yung magkano yun dito sa Pilipinas, 55 million. Sa isang buwan kung saan dumarating. Sabi ko, gusto kong malaman yun. No, wala pa ako doon sa level na eh. Gusto kong makarating doon. No? Para anong mangyari? Bilhin natin yung simbahan dyan. Sabi sa akin eh. No? Hello po. Eh, kung matutunan natin, ito po eh. Kasi nakalagay dito sa Biblia, yung mga marunong mag-pray, hindi nagtatrabaho, hindi naghahanap buhay. Pero, humihingi ng pera, dumarating. Sabi mo sa katabi mo, ako rin. Ayan. Eh ako po, ngayon, nandun po ako sa survival eh. Na kaya kong mag-pray ng ganitong amount, makakasurvive ako. Bakit kasi? Full-time ka eh. No? Full-time ka, nagsisermon ka, nagdi-disciple ka, humahayo ka, tapos ito pa. Ay, naku po. Sino po mga nanay dito? Taas ang kamay. Naranasan niyo na po ba yung anak niyo humingi ng pera? Eh, siyempre. No, tapos pagka humingi ng pera, sabi, ay, kulang to. Ayan. Alam niyo po, isang problema ko pa dito. Yung mga simbahan natin, hindi naman nakatayo pa lahat yan eh. Nagre-renta. At minsan, ano ba yung gandang,
tuliro. Minsan nakakatuliro kapag sabay-sabay nahingi ng renta. Ay gusto mong pastor ka, ikaw ang tatay, ikaw ang senior pastor, di sa'yo hihingi ng pera yan. Salamat po sa Panginoon kasi may tumutulong sa akin, pero iisipin mo yun, paano yung renta niya, paano yung renta niya, paano yung renta niya, paano yung renta niya. Kasi kung sa kanila mo lahat, pasasagot yan. Kawawa naman. Amin po ba? Kaya nga may ambagan na tinatawag, di po ba? Ngayon, yun ang iisipin mo, yun ang pagpe-pray mo buwan-buwan. Tapos may sarili ka pang pangangailangan. No? Paano yung ganun? Pero ito, sinasabi po ng Biblia, pwede. Pwede. Alam niyo po kung paano? Hindi mo nga makukuha ng isang araw eh. Pero sinasabi ng Biblia, simulan mo sa kaunti. Lord, bigyan mo nga akong 50 pesos ngayong linggo. Hindi mo pag-iipunan, hindi mo kukupitin, hindi mo pabaalam kahit kanino, hindi mo pagtatrabahuan kung saan darating. Sabihin mo, Lord, turuan mo nga akong humingi ng pera sa iyo. Kasi alam niyo po, maliit man o malaki man, ang Diyos ay hindi humihindik. No? Kasi kung di natin matututunan to, may mga tao po kakapit sa patalim. Which is hindi maganda. No? So, pwede po nating matutunan kung paano humingi ng pera. Ay ako, gusto ko nga sana yung katulad ng 1 milyon. Hindi ko kaya pa yun eh. No? Pupunta rin ako ron kung hindi ako titigil. Ang ganda sana, no? Bilhin natin ito Pilipinas. Nakukuha niyo mga kapatid. So, ito pong sinasabi ng Diyos. Matuto tayo, mag-aral tayo kung paano humingi ng pera sa Diyos. Paano? Matuto po tayong magbigay, dahil sabi niya, magbigay ka, at ikay, yung tikong na kamay, walang lalabas, wala rin papasok. No? Tapos ang sabi pa niya rito, sabi niya gano'n, magbigay ka, at ikay bibigyan. Ito yung tipong suportahan mo yung nagsusuporta sa'yo. Amen po ba? Ayan, ano po, ako, hindi ako natigil sa yung tinatawag pong tithing at saka yung partnership. Tulong lang ako ng tulong. Hanggang sa mamaya, darating yung pagpapala eh. Tapos ang isa pa, na maganda lang mabanggit ko sa inyo, maganda po na tayo ay maging kasagutan sa panalangin ng iba. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, napakaganda namang kasagutan ito. Minsan, magpe-pray po ako na, Lord, bigyan mo ako 1,000 ngayong buwan. O yan. May dumating. No? Lord, bigyan mo ako 600 ngayong linggo. Oh, may dumating. Maya-maya, sasabihin ko gano'n, Lord, bigyan mo ako ng 1,500 ngayong buwan. May dumating. Maya-maya, biglang, hindi ako nagpe-pray, biglang may dumating na 2,000. Sabi ko, bakit kaya? Bakit ako may 2,000? Hindi ko naman hinihiling. Bakit tanong nga sa katabi? Baka ikaw ang hinihiling. Yun eh. Alam niyo mga kapatid, may tatawag sa akin sasabihin, ay, Kuya Boy, kailangan na po natin magbayad sa ganito kasi 3 buwan na tayo hindi nagbabayad. Eh. Magkano bang babayaran yung renta? 2,000 po. Ay, kaya pala. No? So, di ngayon, ibibigay mo yan. Bakit kasi, maging kasagutan ka sa panalangin ng iba. Ano mangyari? Dahil napagkatiwalaan ka, hindi ka nagdamot, dadagdagan ng Diyos ang biyaya sa iyo. So, number 3 po na dapat nating matutunan para tayo po ay maging matagumpay. Number 3, paanong magtanong sa Diyos. No? Paanong magtanong sa Diyos? Lahat tayo may katanungan sa Panginoon. No? Lord, bakit gano'n? Bakit nangyari yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? No? Pag dumaan ka sa pagsubok, punong-puno ka ng tanong. No? Alam mo, magtatanong, Lord, mag-a-abroad na ako. Tapos, 3 ang sabay-sabay na nag-offer sa'yo, UK, US, and Australia. Pare-parehas magaganda, matataas ang sweldo. Alin dito, hindi naman pwede hatiin ka sa 3. No? Paano magtanong sa Diyos? Okay, tatanungin mo, Lord, papakasalan ko na ba itong pangit na to? Okay, nasa sa'yo yan, no?
Pero magtanong ka, Lord, anong gagawin ko dito sa problema ng anak ko? Lord, anong gagawin ko dito sa lupa na binibenta sa amin? Eh Lord, may nag-offer sa akin ng investment. Kikita ba ako rito? Lord, lilipat na ba kami ng bahay? Oo. Ayun, kailangan nating malaman niyang mga ganyang mga bagay na paano magtanong. Okay, papasok ka sa relasyon. Panginoon, sasagutin ko ba ito? Hindi ba ako lulukuhin nito? Hindi mo alam eh. No? So, paano? Paano nga bang magtanong? Tingnan niyo po rito sa John 14:1. John 14:26. John. So paano nga ba? Paano mo malaman? Alam niyo, pwede kayong magtanong ng na, Lord, anong mangyayari sa anak ko? Lord, anong mangyayari sa biyanan ko? Anong mangyayari sa ganito, ganyan? Any tanong, basta may tanong ka, paano bang marinig ang boses ng Diyos? Dito po sa John 14:26, excuse me po. John 14:26, sabi niya, ngunit, ang patnubay, ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Kasama yung sagot. At ang sabi po niya, at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. April, naalala mo ba nung nagpunta tayo sa airport? Sinundo natin ang tita mo. Ang galing siya ng Japan. Nanganak yung isang tita mo. Siyang nag-alaga sa kapatid niya sa Japan. Tandaan mo nung nagpunta tayo sa airport na sinundo siya? Tatandaan mo? Hindi mo natatandaan. Kasi hindi naman nangyari. No. Hindi nangyari. Ano ibig sabihin nito? Anong ipapaalala sa iyo ni Jesus o ng Diyos o ng Espiritu Santo kung hindi mo nabasa sa Biblia ang sinabi ni Jesus? Basahin natin ang buong Biblia at kapag may katanungan tayo, kadalasan, yan ang ipapaalala ng Espiritu Santo sa iyo pag kailangan mo na. Alin? Yung nabasa mo na. Kasi sabi niya, magpapaalala siya ng lahat ng sinabi ko. Ay, ano ba yung sinabi ni Jesus? Ayan lahat sa Bible. Minsan, inis na inis ka doon sa kapatiran mo. Bakit? Siguro hindi nagbabayad ng utang. O kaya naman, inis na inis ka. Kasi, nagpunta ka nung Christmas. Pagpunta mo, ginawa, tinago yung ulam. Tinago yung fruit salad. Inis na inis ka. Alam nyo, kakainis mo, may maririnig ka sa dito, beloved, let us love one another. Patawarin mo kami, katulad ng pagpapatawad, bulong sa tenga mo. Paalala sa puso mo. Bakit? Sinasabi na sa iyo ng Diyos, yung gusto mo, yung kailangan mong malaman, magpatawad ka. Amen po ba? Ano ipapaalala sa iyo ng Diyos? Yung sinabi niya. Kaya na dapat, basahin natin ang buong Biblia. No? Unti-unti dahil, hindi mo naman matatapos ng 1 linggo yun eh. Pero basahin mo, at yun ang gagamitin ng Diyos para ipaalala sa iyo yung sagot sa tanong mo. Amin po ba? Amen. At last, ito po yung mga bagay na maganda pong pag-aralan natin. Number 4. Ano yung number 1? Paano gumaling sa sakit? No? Number 2, paano humingi ng pera? Number 3, paano magtanong sa Diyos, marinig ang boses niya? Number 4, paano humingi ng tulong sa Diyos? Paano humingi ng tulong sa Diyos? Lahat tayo may problema dinadaanan, minsan hindi naman sagot ang kailangan mo eh. Minsan hindi naman kagalingan eh. Minsan, di naman pera kagalingan ang kailangan mo eh. Ang kailangan mo, tulong. Buti maghihiwalay na kayo mag-asawa. Paano kung may na-aksidenteng mahal mo sa buhay? Paano kung nasunugan kayo?
Paano kung nawasak kotse mo? Paano kung pagka nabawi yung lupa mo? Paano kung nagkasakit yung nanay, tatay mo ng cancer sabay? Malala. Paano kung sinabi ng doktor sa magulang mo, sa kapatid mo na hindi na siya mabubuhay, wala nang gamot, mamatay na siya? Ang gagawin mo ngayon? Eh, habang nagsisimula po tayo maging Kristiyano, mag-aral tayo kung paano humingi ng tulong kasi may tamang paghingi ng tulong. Alam naman po natin ang sino po may ATM dito, magsabi ng amen. So may pera yan, di ba? Kasi kung hindi, magko-close yan. Sa pag-withdraw mo ng pera, okay lang po ba na pumasok dire-diretso sa bangko? Lagpasan mo yung gwardiya, lagpasan mo yung mga teller, pumasok ka ron sa kahadiyero. Abay, dire-diretso ka sa bilangguan yan. Sino may ATM po? Sabi ng amen. Pagka pumunta ka doon sa ATM machine, kailangan mo ng ATM. Hindi pa pwedeng fingerprint ko na lang. Ay, hindi pwede. O, hindi pa pwedeng PIN code na lang. Hindi pwede. Hindi pa pwedeng kausapin na lang yung ATM. Parang awa mo na, kailangan ko talaga ng pera. Sasagot ba yun? Puhulihin ka lang ng gwardiya. Kasi ang haba na ng pila. Malis ka yan, sasabihin sa'yo. May tamang pamamaraan kung paano mag-withdraw. Ganon din naman, may tamang pamamaraan kung paano humingi ng tulong sa Diyos. Kaya ka nagsisimba kasi nag-aaral ka. Anong ginagawa mo dito sa Sunday school? Anong ginagawa mo sa araw ng linggo? Nagsisimba, nag-aaral. No, hindi ka nang-aatin, nag-aaral ka. Dito po sa Psalms 91 verse 14 and 15. Psalms 91. Awit. Psalms 91. Verse 14 and 15. Basahin ko po. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako ay kilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako ay sila'y pakinggan. Aking sasamahan. At kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay paparangalan. Tutulungan ka ng Diyos. Pero automatic ba? Hindi. Hindi po. Maniwala kayo. Hindi po ganyan ang Diyos. Kasi nga, ituturo niya sa iyo kung paano ang dapat natin gawin pag-aralan ito. E paano nga ba? Nasa Biblia po yan. Kaya importante po na mabasa po natin itong Biblia, unti-untiin niyo, sige hanggang sa matapos. At kapag kailangan niyo na yung sagot, sasabihin ng Diyos sa inyo, ipapaalala niya yung mga natutunan natin. Amen po ba? Kasi ang kapal-kapal niyan, alin ba yan? No? Ipapaalala ng Holy Spirit. Ayan. No? Ay, meron pa pong isang gusto kong idagdag. Phil? Close tayo. Minsan, magulong-magulo na isip ko, hindi mo na alam ang gagawin. Hindi mo na alam kung paano mag-pray. Hindi mo na alam kung ano ba solusyon. Ano bang magulo na? Hanggang sa mamaya, hindi nyo man napapansin sa sobrang hirap minsan ng exam na may mental block ka na. E paano pag na-mental block ka na, hindi mo na alam tumawag sa Diyos, wala, magulong-magulo na. Ito po, ang isang nakita ko po na siguradong makakakonect. Minsan, itong cellphone, ang hirap kumonekta eh. Ang tagal kumonect. Di po ba? Noon, may tinatawagan ako kanina sa labas. O po, hirap kumonect. Bakit gano'n? Meron pong isang sure na pwede kang kumonekta. Ano yun? Worship. Pero hindi ko na alam sasabihin ko sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na nga alam kung paano mag-pray. Basta na yun, mag-worship ako sa'yo, Panginoon. Patawarin mo ako, ano man nagawa ko, Panginoon. Kung anong pagkukulang ko,
Hugasan mo ako ng iyong dugo, di ko na alam lang ngayon ang gagawin. So, pinupuri kita ngayon. Pinapasalamatan kita kasi magiging maganda ang ending nito. Purihin ka, Panginoon, wino-worship kita. Alam niyo kung habang nagaganon ko, darating yung sagot. Kukuha niyo mga kapatid. Purihin ka, o aking Diyos, sa'yo ang karangalan, sambahin ka, o aming Diyos, sa'yo ialay. One more time. Purihin ka, o aming Diyos, sa'yo ang karangalan, sambahin ka, o aming Diyos, pagdakila sa'yo. Ay, tingin po kayo rito. Meron bang pamilyang perfecto na walang away? Wala akong alam eh. Kahit ako, pamilya ko. Nagkaroon po kami ng problema nung unang panahon, yung isang kapatid ko at saka yung punso namin nag-away. Ngayon, sa pag-away nila, ngayon sa pamilya po namin, mayroon kaming ugali na hindi maganda. Lahat kami, ano yun, pagka nakakaramdam ng api, yung hindi mo mailabas katwira mo, nagsusuicide. Ang pamilya ko po ay suicidal. Lahat kami magkakapatid. Namana namin sa magulang namin yun na kapag ka naipit na yung katwiran, sa halip na lumaban, makipagkatwiranan, nagsusuicide na lang. Hindi maganda. Ngayon, isang problema ko po yan kasi ilang beses nangyari sa amin yan. Anong gagawin mo ngayon? Paano ka tatawag sa Diyos? Nalala ko po yung kapatid ko, uminom ng napakaraming gamot. Tapos nag-lock sa kwarto. Ngayon, nakita ng pinsan ko, sabi niya, nakita ko, ininom niya yung maraming gamot. Ayun, kinakatok ko, di na sumasagot. Ewan ko ba naman, bakit kapag emergency, di makita yung susi? Yan, gigibain na namin yung pinto. Buti na, malaki yung uno ko, di babagayin na namin ganyan. Nawiglang nakita yung susi, di nabuksan. Nakita ko yung kapatid ko, nakahiga na. Nakahiga sa kama. Ginanong ko, wala na. Tapos, lumapit ang nanay ko. Sabi niya, anak ko. Iyak na, ginagala, wala. Tinignan ko dito niya. Wala na pulso. Nilagay ko yung gano'n po sa hininga niya. Wala lang hininga. Yung kapatid ko po, patay na. Nung ginigising ko pa rin, pero wala ng pulso eh. Wala nang hininga yung kapatid ko. Wala na. Yung pulso namin. Ngayon, nalaman ng nanay ko, nakita ng nanay ko, alam mo, yung ina kasi, pagdating sa anak, mahina yan eh. Nung nakita ng nanay ko na yung bunso namin patay na, umiyak na siya. Anak ko, nagagano na siya. Yung ginawa ko pinalabas ko. Dito na, labas ka. Ngayon, yung mga tao po na nakikita, mga kamag-anak ko, sabi ko, labas kayong lahat. Ano gagawin mo ngayon? Paano kang hingi ng tulong sa Diyos? Ay, yung kapatid ko, hindi naman Kristyano eh. Madaling tulungan ng Diyos ang Kristyano. Eh, yung hindi Kristyano, yung ayaw lumapit sa Diyos, paano tutulungan ng Diyos yun? Ayan eh, hindi pera ang kailangan mo, hindi kagalingan, naglason to eh. Ano magagawa ngayon ng pag-born again? Patay na yung kapatid mo.
Anong magagawa ng pagbabible-bible mo? Patay na yung kapatid mo. Anong magagawa ngayon ng simba-simba mo? Patay na yung kapatid mo. Anong pakinabang makukuha mo ngayon? Yun yung time kailangan mo, ang tulong ng Diyos. Hindi pera kailangan mo. Hindi kagalingan. Pagdating po pala sa pagtatanong, bigyan mo ang Diyos ng time sumagot. Minsan isang araw, 2 araw. Hindi mo mabibigla eh. Pero itong time na to, kung magtatanong ko, Lord, anong gagawin ko? Eh, maghihintay ba ako isang araw, 2 araw? Eh, matigas na yung kapatid ko pag gano'n. Nanay ko, naririnig ko, may iyak sa labas. Nag-worker ako nun. Anong gagawin ko? Sabi ko, Lord, ngayon ko kailangan ng tulong mo. Nangyay ako ng tulong sa'yo. Hindi ito yung time na nagpapanik ka. Patay na yung kapatid mo. Hindi namin alam kung gano'n na siya katagal patay kasi hindi kagad na agapan eh. Alam niyo po, nung time na yun, yung isip mo parang ang bilis, parang machine gun. Sabi ko, manahimik muna ako. Patay na yung kapatid mo, nasa harapan mo. Di na humihinga, di na tumigil po. Kaya sabi ko, Panginoon, ngayon kita kailangan. Tulungan mo ko. Tulungan mo kami. Alam niyo po na, biglang pumasok sa isip ko. Natatandaan niyo ba yung anong ginawa ng Diyos si Adan? Di ba, gumawa siya ng putik. Pagkatapos, ang sabi po ng Biblia, hininyahan ni Adan, ng Diyos si Adan, at nabuhay. Kaya ang ginawa ko, binuka ko yung bibig ng kapatid ko. Nag-mouth-to-mouth kami, inano ko, hininyahan ko, sabi ko gano'n, sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka! Hinga ulit, sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka! At nung pangatlo ko, sa pangalan ni Jesus, inuutosan mo, bumalik ang buhay mo sa katawan mo. Bumalik ang espiritu mo sa katawan mo. Mabuhay ka! Alam niyo po, may kapatid ko, nabuhay. Tapos nung sabi ko, gising ka. So good kami ngayon sa sa ospital. Tapos nagagaling na siya sa sakyan. No? Bangon. Gano'n, nagkukwenta ko siya, gumising ka. Tapos nung pinasukan na siya, ngayon, hindi alam kung ano yung nilong. Sabi ngayon, hindi namin dinala yung bote. Kung ano ba yun. Nagsing ko po ang kwento na nabuhay po yung kapatid. Tapos sabi niya sa akin, nung okay na lahat, maayos na. Bati-bati na lahat. Sabi niya, alam mo kuya, alam ko nung namatay ako eh. Sabi ko, nangyari sa'yo. Sabi niya, nalaglag ako sa butas. Padilim ng butas. Sabi ko, tingnan mo, punta ka na impyerno. Habang nahuhulog ako, bigla akong tumigil. Nag-stop yung pagbagsak ko. Tapos bigla akong umangat. Nararamdaman ko umaangat. Sabi niya, sobrang dilim yung kamay mong ito, hindi mo makita sa harapan ng mukha mo. Hanggang sa mamaya, naririnig ko yung boses mo, kuya. Ano sabi ko? Sabi mo, mabuhay ka. Hanggang sa mamaya, nakakita daw siya. Sabi niya, kita ko yung butas nandun, maliit, bilog, puti. Hanggang sa mamaya, lumalaki yung butas, Hanggang sa naririnig ko, palakas yung boses mo. Ang sabi mo, sa pangalan ng Jesus, bumalik ang espiritu ko sa katawan ko. Lumagpas ako doon sa butas. Bumalik ako sa katawan ko, doon ako huminga ulit. Ngayon, kapatid ko, doon sa ibang bansa may asawa. At napakabait sa akin. One buwan, tinutulungan niya ako. Alam niya, wala akong trabaho. Hindi mo ako nahingi ng tulong, pero sabi niya, kuya, ano gusto mong padala ko sa'yo? Kuya, ano? Matutulungan ka na ito. Kailangan natin ito. Dahil darating tayo doon sa ganong emergency. Amin po ba? Hindi mo alam gagawin mo eh. Pero Diyos alam niya. Alamin lang natin
Katulad ng tubero, alam niya kung paano ayusin yan. Katulad ng bahay na nasira, alam ng karpintero. At katulad po ng equation, alam ng mathematician kung paano solving. Pag-aralan po natin kung paano humingi ng kagalingan. Huwag mo sayangin yung pagsisimba mo sa atin-atin lang. Pag-aralan po natin kung paano humingi ng pera sa Diyos. Hindi naman siya hindi. Pag-aralan natin kung paano magtanong sa Diyos. At ito po pangapat, pag-aralan natin kung paano humingi ng tulong sa Diyos. Pag-asa ko'y tagumpay, kapangyarihan mo taglay, purihin ka, o aming Diyos. Sa'yo ang karangalan, sambahin ka, o aming Diyos. At dakila sa'yo'y alam, purihin ka, o aming Diyos. Sa'yo ang karangalan, sambahin ka, o aming Diyos. Dakila sa'yo alam. Piniling ko nga po yung mga pastora natin punta rito, kasama si Ate May. Lapit po kayo dito sa harapan. Thank you po sa dito, Jen, Giselle, Alma, Joy, Iriam. Alam niyo po ba yun, no? Dito po kayo sa harapan ko. Ito po yung mga pastora natin, ito yung mga miyembro. Puro babae ah. Hindi ba kayo nag-invite ng lalaki? Itong mga to ay dumadaan sa mga problema sa simbahan nila. Meaning, meron silang mga cancer na pinagpupray, mga tao po, yung iba ay sari-sari problema. At sila po yung umaharap para tulungan yung mga miyembro. No, ngayon hihilingin ko, kayo po ay pag-pray nila, ilay-hands nila, mabilis lang. No, habang ina-audit natin ito, yuko lang po kayo, worship lang kayo, at ilay-hands kayo. Kasi, naniniwala po ako na meron pong tatawagin ng Diyos dito na magpapastor. No, hindi pa natin alam. Kapag sinabi ko yan ngayon, ay palagay ko tatanggi kayo. Pero meron yan. O, habang inaawit natin ito, pakipray nyo nga po sila. Mabilis lang na prayer. Ilayans nyo lang sila at sabihin natin, Lord, tawagin mo siya na maglingkod sa iyo.
O aming Diyos, magdakila sa iyong iyana. Sige po, Miriam, pakikat mo. Babay na po sa Facebook. Kita-kita po tayo sa susunod na Sunday. Magandang araw po sa inyong lahat.